Magandang gabi mga kabayan. At may tanong ang isa nating kabayan at bibigyan natin ng kasagutan. So, ang tanong ni kabayan is, good evening sir. Pa-end na ang contract ko this June 30 pero late na ang nakapag-submit ng non-renewal letter. Kasi May 5 na po ako nakapag-submit ng letter. Gusto ko po sana lumipat ng ibang employer. May magagawa pa po ba ako sir? Yung sa contract ko ay naka-indefinite siya. Nag-reply po yung employer ko sa sinend ko na letter. Ang sabi sa reply niya, nakakasuhan daw nila ako ng breach of contract. Please help po. So, himayin natin yung tanong ng ating kabayan. Pwede pa rin magkaroon na magkaroon ka ng options, lalo na kung indefinite contract ang nasa kiwa ninyo. Pero importante maintindihan na kapag late ang notice, pwedeng gamitin ng employer ang sinabi niya na breach of contract argument. Pero depende sa notice period requirement ng contract mo sa kiwa. Sa Saudi labor law, ang indefinite contract usually may required notice period bago mag-end ang relationship. Madalas 60 days kung employee ang magre-resign, pero minsan 90 days, depende sa contract or company policy. Dahil May 5 lang kayo nakapag-submit at June 30 na ang target end date ninyo, posibleng kulang ang notice period. Kaya doon nang galing ang sinasabi nilang breach. Pero kabayan, hindi ibig sabihin automatic na may malaking kaso agad laban sa'yo. Posible na pwede pa makipag-usap for mutual agreement, ang Article 74. Payagan kayo matapos ang kulang na notice period, i-process as resignation with notice, mag-transfer kung eligible sa kiwa after process, yung proper process niya. So, mahalaga rin na maintindihan, wag po tayo basta mag-awol. Keep yung screenshots, emails ng non-renewal letter at employer reply. Basahin mabuti kung ilang days ang notice sa kiwa contract. I-check kung may pending violations, salary delay, or labor issue na pwedeng makaapekto sa case. Kung gusto talaga nila mag-claim ng compensation, usually dapat may legal basis po yan at actual process din yan. Hindi lahat ng kakasuhan kita ay automatic approve agad. Kung gusto ninyo, pwede rin ninyo i-check sa Kiwa platform or sa Ministry of Human Resources and Social Development. And disclaimer, general information lang po ito, hindi po ito legal advice. Kaya mas mabuti pa rin po na i-verify natin ang exact contract terms, status sa official Saudi platforms tulad ng Kiwa at MHRSD. Magandang araw kabayan. Kung OFW ka dito sa Saudi Arabia at gusto mo maintindihan ng Kiwa, Mosaned, contracts, transfer, resignation, end of service benefits, at Saudi labor rules na related sa atin, visit nyo lang yung pinoytalks.com. Ginawa ito ng isang OFW para sa kapwa OFW with guides, updates, discussion at syempre real experiences ng mga kabayan natin dito sa Saudi. So kabayan, join na sa community ng pinoytalks.com at post nyo ang inyong mga question para ma-replyan ka agad.